Dahil nag-aalala si Daniel sa akin sa bawat pagpunta ko sa office niya, he decided to work from home again. Because of my stubbornness, tuloy naiisip ko may tinatago itong babae sa akin si Daniel. Para kasing ayaw niya ako sa office niya. Tapos mas lalo akong naiirita sa mga dahilan niya. Dahil daw mapapagod ako, masama para sa baby. Ang dami niyang dahilan. Ayaw na lang niya sabihin na may babae siyang tinatago sa office niya. Namuo ang luha ko habang nakatitig sa salamin. Tumaba ba ako? You're not, babe. Mabilis akong bumaling sa kanya. His serious face while looking at his laptop ay mas lalong nagpaiyak sa akin. Kahit sobrang seryoso niya, nakakunot ang noo. Nakasulong ang makapal niyang kilay. At ang gwapo pa rin niya. Tapos ako sa bawat araw na dumaan ay mas lalo akong tumataba. Pakiramdam kong pangit-pangit ko. Pakiramdam ko ipagpapalit na ako ni Daniel sa babaeng maganda ang katawan. At hindi sa matabang katulad ko. Hindi ko mapigilan ang sarili ko na umiiyak habang nakatingin sa kanya. Natataranta namang lumapit sa akin si Daniel at umupo sa tabi ko. Hey babe, mas lalong lumakas ang iyak ko habang yakap-yakap niya ako. Hinaplos niya ng marahan ang likod ko at napahigpit ang yakap niya sa akin. You're not fat, babe. You're just pregnant, okay? It's normal for a pregnant woman. Kalmado niyang saad sa akin. Kumawala ako sa yakap niya at nakangusong nakatingin sa kanya. Gamit ang daliri niya ay pinunasan niya ang luha ko sa muka. Kain tayo? Ayoko. Tataba ako lalo. Babe. He kissed my right cheeks and gently held my hands. Napakagat ako sa ibabang labi at ngumiting humarap sa kanya. Gusto ko ice cream. Babe, ilang ulit ko bang sabihin sa'yo na masama ang pagkain ng ice cream ng ilang ulit sa isang araw? Pinagbigyan lang kita kanina. Please? No. Matigas nitong sagot sa akin. Please, Daniel. Last na talaga to. Lagi mo naman yung sinasabi pero kumain ka na naman ng patago kapag tulog ako. Ngumuso ako sa sinabi niya. Hindi ko tinatanggi na kapag tulog na siya o di kaya busy siya, ay palihim akong kumain ng ice cream sa kusina. Pero lagi niya akong nahuhuli kaya lagi akong booking. Spaghetti na lang. No. Matigas niyang sagot sa akin. Tiningnan ko siya ng masama. Nag-cross arm ako at nagtatampong tumalikod. Nag-aya siyang kakain daw kami. Tapos nung sabihin ko na mag-ice cream ako, hindi naman niya ako pinayagan na kumain ng ganun. Tapos nang sabihin ko spaghetti, ganun pa rin. Hinaplos niya ang kamay ko ng marahan. Pilit kong iwinasiwa sa kanya at lumayo ng kaunti. Naramdaman ko naman ang paglapit niya kaya mas lalo akong umiwas. Kaya lang nasa dulo na kami ng sofa, kaya wala akong magawa nang makorner na niya ako sa dalawang bisig niya. Vegetable salad ang kakainin mo ngayon, okay? Enough with that ice cream and spaghetti. Saad niya, sabay buhat niya sa akin. I rolled my eyes at him and ignored his stares. Pumasok kami sa kwarto niya at maingat na pinaupo sa kama. Kukunin ko lang ang pagkain mo. Just stay here. Understand, Bianca? Tumango ako at ngumiti na ng may plano. He sighed bago lumabas ng loob ng kwarto. Mabilis akong tumayo at pumasok sa shower room. Nagmadali kong lagyan ng tubig ang bathtub at bubbles. Napangiti ako, tinanggalan lahat ng damit at inayos ang pag-upo sa bathtub. Tinali ko ang buhok pataas at inalis ang earrings sa tenga. Binasa ko ang balikat ko sa tubig. Ang sarap sa pakiramdam ng magbabad sa tubig. Halos napatalon ako sa gulat nang may malakas na pwersa ang pagbukas ng pinto. Umayos ako sa pwesto at umakto na walang narinig. Binasa ko ulit ang kabilang balikat ko sa tubig galing sa bathtub. I heard his heavy sigh. Babe naman, tinakot mo ko. I smiled at him. I just gave him a sweet smile and ignored his blank stare. Come here, wika ko kay Daniel. He sighed at lumapit sa akin ng walang ekspresyon. Umupo siya sa dulo ng bathroom habang nakatitig sa akin. Umalis ako sa pagkakasandal ko sa bathtub at mas lumapit sa tabi niya. Sinundan ko ang tingin niya at nakita kong pag-iwas at pagtaas baba ng Adam's apple niya. Nangisi ako ng palihim. Samahan mo ko dito, please? Ngumuso pa ako. No, lalabas na ako. Mabilis niyang sagot sa akin at tumayo. Agad kong hinawakan ng braso niya para pigilan siya sa pagtayo. Please? I have work to do, Bianca. Please, babe. Umiwas ito ng tingin sa akin at humugot ng malalim na hininga. Napangiti ako nang tumayo ito at nag-alis ng kasuotan. Namula naman ako ng panloob na lang niyang nasa harapan ko.
Hindi ako tumingin ng inalis na nitong naiwan niyang damit sa katawan. Mas lalo akong namula nang tumayo na siya at nilublob niya ang katawan niya sa bathtub. "What happened to you, babe?" At naramdaman ko ang pagngiti niya at mas lalo akong namula sa kahihiyan. "Come here." Umiling ako sa kanya at lumapit sa dulo ng bathtub at tumalikod sa direksyon niya. I cover my face using my hands. Nakakahiya. Ano bang pumasok sa isip ko? Gusto ko nang umalis dito pero paano? Wala akong suot. Bakit ko pa kasi siya inaya dito? Halos napatalon ako sa gulat nang may mainit na brasong yumakap sa akin. Napatigil ako sa paghinga at parang hindi ako makakilos. "Daniel, stop!" Pero hindi niya ako pinakinggan. Mas lalo niya nilapit ang sarili kaya aatras na sana ako. Nang bigla niya akong hinigit ng palapit sa kanya. Napapikit ako ng mariin. "Kasalanan mo to, Bianca." Nakahiga ako ng mabuti nang nasa tabi niya pa lang ako. Dinala niya na ako sa dulo ng bathtub at pinasandal niya ako sa balikat niya. Napatingin ako sa kanya. Ngumiti ito at hinaplos ang dulo ng buhok ko. Napapikit ako nang naramdaman kong pagdampi ng labi nito sa labi ko. Hindi ko mapigilang hindi tumugon sa halik niya. Ilang sandali pa nang parehas na kaming nadadala sa emosyon namin. Nang bigla kaming napatigil. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Nang marinig ko ang malakas na tinig ng pagsigaw sa gulat ng isang babae. Agad akong napayakap sa sarili at napayuko sa kahihiyan. Agad akong niyakap ni Daniel at nagtago ako sa likod niya. "I'm sorry, son." "Ma'am, anong ginagawa niyo dito?" Sobrang nakakahiya. Nakita kami ng mami ni Daniel. Oh my God. Napapikit ako at namula sa kahihiyan. Parang gusto ko na lang lamunin ng lupa ngayon. Hindi ko yata kayang makipag-usap kay mami o tumitig man lang. Wala akong mukhang ihaharap. Nakita kami ng mami niya na muntik na may maganap. "Lalabas na ako, son. Just continue whatever you two doing. Enjoy." "Mommy." Narinig kong mahinang pagtawa ng mami niya at pagsarado ng pinto ng shower. Agad ko siyang hinampas sa braso niya at tiningnan naman niya akong gulat at naguguluhan. "Bakit hindi mo kasi sinarado?" He smirked at me. "Well, it's already locked now, so let's continue." Napalakas ng konti ang hampas ko sa braso niya. "Mag-continue kang mag-isa mo dyan." Walang alinlangan akong tumayo. Ramdam ko naman ang pagsunod niya sa pagtayo ko, kaya tumabi siya sa akin. Pinaharap niya ako at nakita kong paglandas ng tubig sa mukha niya galing sa shower. He kissed my forehead before he hugged me. Kahit na sobrang nakakailang ang posisyon namin ngayon, kahit na ganun ay natapos din kaming naligo at kahit ramdam na ramdam kong pagpigil niya. Hindi mawala ang ngiti ni Daniel sa gitna ng tanghalian kasama ang mga magulang niya. Habang ang mga mata ko'y nakatutok lang sa pagkain, nahihiya akong tumingin sa mami ni Daniel. Kahit nakangiti itong nagbibiro pero kahit na ganun ay nakakahiya pa rin dahil nakita niyang ginawa namin habang nasa bathtub. Hindi makagalaw at hindi siya makahinga habang katabi niyang mami ni Daniel sa beranda. Nalalamig ang mga kamay ko sa sobrang kaba. Naramdaman kong paghawak niya sa braso ko ng marahan. Napatingin ako dito pero agad akong umiwas dahil sa hiya. "Look at me, dear." Marahan niyang hinawakan ng chin ko at iniharap sa kanya. "Don't be shy, Bianca. It is normal for a couple. And also I understand. Because you are pregnant. I also experienced that when I was pregnant kay Daniel." Naging maayos din ang pag-uusap namin ni Mami at naging komportable ako sa kanya. Kahit may kaunting ilang pa. Marami siyang kwento sa pagsha-shopping niya ng damit ng baby. Masaya at excited na pinakita ni Mami sa akin ang mga damit na binili niya galing France. Sobrang ganda ng quality ng damit. Sobrang soft ng damit. At sobrang nagulat ako dahil pang babae at pang lalaki ang style na binili niya ng mga damit. Sobrang dami. Halos lahat ng damit ng baby ay nabili na ata ni Mami. Medyo nagreklamo at nagtampo si Daniel dahil dapat daw kami ang mamimili. Pero wala naman siyang magagawa dahil nandyan ang mga damit. Sinamahan ako ni Mami sa kwarto namin ni Daniel para ipasok ang lahat ng damit na binili niya. "Mami?" "Yes, dear." Sagot agad niya habang nag-a-arrange ng mga damit. "Pwede po ba akong magtanong?" "Sure, dear. What is it?" Sagot niya habang hindi pa rin maalis ang tingin sa mga damit. Umupo ako sa dulo ng kama at humarap sa direksyon nito. Napalunok ako at nagsimulang kabahan. Ano po ang dahilan nyo kung bakit nyo kami inarrange ni Daniel? Hindi ba
Si ate ang gusto nyo? Bakit naging ako? Tumigil si mami sa ginagawa niya at napatingin ng seryoso sa akin. Malaki ang utang na loob ko sa mami nyo. Hinawakan niya ang kamay ko at ngumiti ng bahagya sa akin. Siya ang tumulong sa akin para makahingi ng tulong sa pulis at para mahuli ang stepbrother ko. Pero bakit kailangan pa nito pong umabot sa ganito? At bakit ako po? Di ba si ate naman ang gusto nyo? Oo, alam ko na malaking utang na loob niya kay mami dahil sinasabi sa akin ni ate Lisa yon. Pero bakit ako? Dahil ba hindi pwede si ate, kaya ako na lang? We investigate your ate. And you. And we knew that she already has a boyfriend. Hindi naman ako namimilit. At ayaw kong ilagay ang ate mo sa ganitong setup kung alam nating hindi magwo-work ang relasyon nila, Bianca. And then naalala ko, ikaw yung batang dinadala ng mami mo nung gabing niligtas niya ako. Alam kong hindi sapat ang lahat ng ito para makabayad ng kabaitan ng mami mo. Pero gusto ko rin makabawi sa pamamagitan sa'yo. I'm sorry if nawala ng privacy mo, dear. But I know how he treats you. That he has different treatment to you. Your dad, Bianca. Tumulo ang luha ko. For once, I felt someone know and understand what I feel. She hugged me tight while I am crying on her shoulder. Sabay kaming napatigil sa pagkain. Nang bigla may pumasok na isang babae na may suot na ripped jeans and white off-shoulder. Ang unang umagaw sa pansin ko ang pamilyar na kurba ng muka at kulot nitong buhok sa dulo. Hindi nag-dinner dito sina mami dahil may date pa daw sila. Napailing na lang si Daniel at ako naman ay napangiti sa kaswitan ng mag-asawa. Kuya Daniel! Catherine, what are you doing here in these hours, ha? Tanong ni Daniel at tumayo. Agad na lumapit ang babae at niyakap niya ang mga braso niya sa braso ni Daniel at ngumuso dito. Nagpaalam naman po ako. Tiningnan siya ni Daniel na parang hindi naniniwala. Mas lalong ngumuso ang babae at umalis sa pagyakap sa braso ni Daniel at lumapit sa kay Nanay Sally at nagmano. Habang hindi mawala ang tingin ko dito at pilit inaalala kung saan ko ito nakita, nanlaki ang mga mata ko nang biglang pumasok sa kanyang babaeng pumasok sa kwarto ni Daniel. I remember you. Mahina akong sambit, kaya napatingin si Daniel at Nanay Sally sa akin. Ngumiti siya sa akin at naglahad ng kamay sa akin. Pinigilan kong sarili na huwag magtaas ng kilay at tinignan ko lang ang kamay niya. Naaalala ko din po, Ate Bianca. Pasensya na't naging ganun ang una nating pagkikita. At sana lang at hindi mo ko sinaktan sa isip mo. Catherine po. Sabay ngiti nito. Ate Bianca, paano ako nakikilala ng babaeng ito? Siguro naramdaman niyang hindi ako makakakamay sa kanya. Kaya ibinaba niya na lang ang kamay niya nang nakangiti pa rin. Babe, Catherine Vasquez. Vasquez? Bumalik ang tingin ko sa mga mata niya. Ang mga matang yan. Ang kulay blue nitong mata. Ang panganay na anak ni Ate Joanne at Kuya Arnold. Dagdag pa ni Daniel. Siya yung sinasabi ko sa'yo, Bianca, anak. Siya yung babaeng yon. Wala talagang dinala si Daniel dito na babae. Wika pa ni Nanay Sally. Nagsimulang mamulang pisngi ko. Pero yung mga mata mo, nung araw na yun ibang kulay ng mata niya. Contact lens po yun. Ito po talaga ang totoo kong kulay na mata. Namula ako sa kahihiyan at napabukas ng kaunti ang bibig ko sa gulat. So it means hindi siya babae ni Daniel? Tapos yung mga sinabi ko sa kanya. My God, Bianca, pangatlo mo nang pinahiya ang sarili mo ngayon. It's okay, Ate Bianca. Sa atin lang po yun. Sabay nitong kindat sa akin. Mas lalo akong napayuko at nahihiyang tumingin sa kanya. Ano yung sa inyo lang? Secret lang po namin yun, kuya. Sa amin lang po yun. No, Ate Bianca? Diba, ate? Napapikit ako ng mariin. Gusto ko na talagang mawala dito na parang bula. Sobra-sobra na talagang naranasan kong kahihiyan sa araw na to. Natawa naman si Daniel na nakatitig kay Bianca. At dito na po nagtatapos ang kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po.